Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Bong and Dimes Channel. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Bong. Sa episode na ito, tatalakayin po natin ang mga salita ng Diyos. Ano po ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Umpisahan po natin sa pagbasa sa aklat ng Lucas, chapter 6, verses 47 to 49. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay tulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad na isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Kapatid, ang pundasyon ng buhay na isang tao ay kasing halaga ng pundasyon na isang bahay. Kung hindi matibay ang pundasyon na isang bahay, hindi ito makakatagal kung darating ang malakas na bagyo. Ngunit anong uri ng pundasyon ang sapat na matibay, sapat na patatag, upang malampasan ang anumang unos ng ating buhay? Tatalakayin natin sa unang Korinto, chapter 3, verse 11. Sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Sa makatuwid mga kapatid, si Jesus ang tanging siguradong pundasyon ng ating buhay. Siya ang tanging ganap na reference point sa mundo. Ang nag-iisa na hindi nagbabago. Sa Hebreo, chapter 13, verse 8, sinasabi doon na kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ngunit paano natin itatayo ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo? Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kanyang mga salita. Pansinin natin mga kapatid sa Lucas 6 verses 47 to 49 kung paano binibigyan kahulugan ni Jesus ang kanyang sariling talinghaga. Ang buhay na may mahinang pundasyon, yung mga nakikinig sa aking mga salita at hindi gumagawa ayon sa aking mga salita. Pangalawa, ang buhay na may matibay na pundasyon, yung mga nakikinig sa aking mga salita at gumagawa ayon sa aking mga salita. Lahat ng bagay sa paligid natin ay nagbabago. Ngunit ayon sa Biblia, ipinapahayag na may dalawang bagay na hindi nagbabago. Una, ang Diyos. Ayon sa Malakias chapter 3 verse 6, Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Ang pangalawa, ang salita ng Diyos. Ito din ay hindi nagbabago kagaya ng Diyos. Ayon sa Awit 119 verse 89, ang salita mo o Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag, at di makilos sa rurok ng kalangitan. At saka sa unang Pedro, chapter 1, verses 24 to 25, ating mababasa, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan, ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kapatid, ididisenyo ng Diyos ang Biblia, ang walang hanggang salita ng Diyos, upang maging ganap na pundasyon para sa ating buhay. Kaya tingnan natin ang likas na katangian ng salita ng Diyos, o ang Biblia. May mga layunin ang Diyos o ang salita ng Diyos. According to Ephesians chapter 4, verses 14 to 15, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay may dalawang layunin sa ating buhay. Una, upang lumaki
o lumago tayo kay Kristo. Pangalawa, ay para maprotektahan tayo sa panganib. Ang salita ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang regalong ibinigay sa atin ng ating Diyos. Sa kanyang salita, natuklasan natin ang lahat tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano ang inihiling niya sa atin. Ayon sa 2 Pedro chapter 1 verse 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang Biblia, mga kapatid, ay punong-puno at umaapaw sa napakadagila at mahalagang mga pangako mula sa Diyos. Ang mga pangakong ito ay sadyang idinisenyo ng Diyos para tulungan tayong gawin ang parehong dalawang bagay na natuklasan natin sa Efeso chapter 4 verses 14 and 15. Para lumaki tayo at lumago tayo kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang kanyang napakadagila at mahalagang mga pangako upang sa pamamagitan nito ay makabahagi tayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Ikalawa, upang maprotektahan tayo mula sa panganib. Ibinigay niya sa atin ang kanyang napakadagila at napakahalagang pangako upang sa pamamagitan nito ay makatakas tayo sa katiwalian ng mundo, dulot ng mga masasamang pagnanasa. Anumang pangako ang ibinigay ng Diyos ay may dalawang adhikain. Upang tulungan ating sarili na makilahok sa kalikasan ng Diyos at upang tayo'y makatakas sa kung anumang nakakasira sa ating buhay. Ang mga pangako ng salita ng Diyos ay hindi ibinibigay upang mapagbigyan natin ating sariling kabulukan sa mundo na dulot ng mga masasamang pagnanasa. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang salita ng Diyos ay isang serye lamang ng mga utos na ibinigay ng Diyos para masunod natin. Ngunit hindi ito eksaktong totoo, kapatid. Bagamat ang Diyos ay naglalagay ng mga tiyak na utos na dapat nating sundin, ang paraan ng paggawa nito ay sa pamamagitan ng mga pangako. Magbibigay ako ng ehemplo. Isipin natin na may isang gutom na bata na may hawak na saging sa kanyang kamay. Ang saging na hawak niya ay halatang medyo nabubulok na at bahagyang inaamag na. Ngunit ito lamang ang meron siya. Alam mong maaari ito makapinsala ng bata. Ngayon may dalawa kang diskarte na maaari mong gawin. Una, isang simpleng utos. Sasabihin mo sa bata na ibigay sa iyo ang saging dahil magdudulot ito ng kapahamakan sa kanya. Ang pangalawang diskarte ay isang pangako. Sasabihin mo sa bata na ang saging na hawak niya ay makakasama sa kanya at meron kang isang saging na dala mo na mas bago, hinog at mas sariwa at aanyayahan mo siya na magpalit kayo ng saging. Kapatid, ang salita ng Diyos ay gumagamit ng pangalawang paraan. Oo, ang Diyos ay nagbibigay ng mga utos, ngunit ang kanyang mga utos ay ibinalanse niya sa mga pangako. Anumang bagay na iyong isuko bilang pagsunod sa Diyos ay pinapalitan ng isang bagay na mas malaki at mas mabuti. Ayon sa Marcos chapter 10 verses 29 to 30, sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid ng mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito na 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan." Ang salita ng Diyos ay malikhaing salita din. Ayon sa Isaiah chapter 55 verses 10 to 11, ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik, kundi dinidilig ito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga, at nagbibigay ng butil ng paghasik at tinapay upang maging pagkain. Kaya hindi naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kapatid, ang salita ng Diyos ay may dakilang kapangyarihan sa paglikha. Nilikha ng Diyos ang sansinukob sa pamamagitan ng kanyang salita at pinapanatili ang sansinukob sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ayon sa Awit chapter 33, 6 hanggang 9, sa utos ni Yahweh nalikha ang langit,
ang araw, ang buwat talang maririkit, ang buong daigdig, kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumitaw na kusa. At ayon din sa Hebrew chapter 1 verse 3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang salita ng Diyos ay ihahalin tulad sa maraming bagay. Una, ang salita ng Diyos ay parang tubig. Ayon sa Efeso chapter 5 verse 25 hanggang 27, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa paglilinis, kapatid. Ang sinimula nating buhay sa kaharian ng Diyos ay lubusang hinugasan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At habang patuloy mong binabasa at iniintindi ang salita ng Diyos, binibigyan daan tayo nitong mamuhay sa isang buhay na nakakalugod sa Diyos. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay parang liwanag. Ayon sa Awit chapter 19 verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito ay nagpapasya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Bago natin nakilala ang Panginoon, kapatid, ang ating buhay ay nasa espiritual na kadiliman. Ngayon, habang binabasa natin ang Biblia, ang salita ng Diyos ay parang maliwanag na nagniningning sa mga bahagi ng iyong buhay na gustong baguhin ng Diyos. At ibuhos ang liwanag sa daan na nais ng Diyos na tahakin mo kasama siya. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay parang isang binhi. Basahin natin ang unang Pedro chapter 1 verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Sa parehong paraan, mga kapatid, na ang isang binhi ay naglalaman ng buong buhay ng puno na tutubo mula dito. Kaya itananim ng Diyos ang binhi ng kanyang buhay sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayon sa Lucas chapter 8 verses 4 to 15, nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan. Natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa mga damuhang matinik, at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tig-100. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pagdinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga, nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakikinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-uugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniniwala, kaya pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ang mga nahasik naman sa mga matitinik na damuhan ay ang mga nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at nagpagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga
Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanyang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Pansinin ninyo mga kapatid kung paano ang versikulo 11, sinabi ni Jesus, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay nakinig sa salita ng Diyos, ito ay tulad na isang bining inihasik sa ating puso na idinisenyo upang magbigay ng buhay. Kung ang ating puso ay matigas at hindi tumanggap, ang binhi ay inaagaw at hindi magbunga. Ngunit kung tatanggapin natin, susundin ito at hahayaan nating mabugat, kung gayon ang Diyos ay magsisimulang gumana sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa ating buhay. Ika-4, ang salita ng Diyos ay parang pagkain. Ayon sa Mateo chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kapatid, ang salita ng Diyos ay naging sanhi na umulad ang ating espiritual na buhay. Noong tinanggap natin si Kristo, tayo ay pinanganak ng Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At upang lumaki o lumago tayo kay Kristo, kailangan natin na patuloy na kumain ng mga salita ng Diyos. Ika-5, ang salita ng Diyos ay parang espada. Ayon sa Hebro chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ang salita ng Diyos ay maaaring tumagos mismo sa ating mga puso, kapatid, na nagpapahiwatig sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos na naninirahan sa ating puso ay maaari din gamitin bilang sandata laban sa mga pag-atake ni Satanas. Ayon sa Efeso chapter 6 verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan o baluti ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagsasanhi na magbabago ang isip ng tao, mga kapatid. Ayon sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Habang gumugugol tayo ng oras sa salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos ay magdadala ng malalaking pagbabago sa ating pag-iisip upang ang ating saloobin ay naaayon sa sariling saloobin ng Diyos sa ating buhay, at ang ating pag-uugali ay naaayon sa sariling kabanalan ng Diyos. Isa sa mga pinakadakilang pangako sa salita ng Diyos ay may kinalaman sa pag-uumpisa ng ating buhay kay Kristo. Ayon sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang talatang ito, mga kapatid, ay may katotohanan. Kung tayo ay kay Kristo, tayo ay nagiging isang bagong nilikha. Ang ating lumang buhay ay wala na. Isang bagong buhay ang dumating. Ngunit kalakip nito ay ang proseso ng pagpapanibagong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagpapanibago ng ating kaisipan. Basahin natin ang Efeso chapter 4 verses 22 hanggang 24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha, kalarawan ng Diyos, at naghahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang regular na exposure natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay talagang mahalaga para sa atin upang magkaroon tayo ng isang malakas, malusog na buhay kay Jesucristo. Tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na isara ang pinto ng kasalanan at buksan ang pinto ng katuwiran ng Diyos na gumagana sa ating buhay. Basahin natin ang awit. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin.
huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay dapat manatili sa ating mga sarili, mga kapatid. Basahin natin ang Awit chapter 119 verse 103. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot lasa nitong tinataglay. Napakaganda po ng verse na binasa natin. Kapag mas maraming oras ang ginugugol natin sa salita ng Diyos, mas magiging malaki ang ating pagmamahal sa salitang yaon. Ito ay dahil sa hindi lang tayo nagbabasa ng mga salita sa isang pahina. Nagbabasa tayo sa puso ng Diyos mismo. Ang Diyos at ang kanyang salita ay magkasama. At iyong pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugan ng pag-ibig sa kanyang salita. Ito ay pwedeng ihalin tulad sa isang asawa na naghihintay para sa pagbabalik ng kanyang asawa mula sa isang mahabang paglalakbay sa ibang bansa. Sumulat siya sa kanya. Ipinahayag ang kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanya at ang kanyang pananabik na makasama siya. Ang mga salitang iyon nakasulat sa isang liham ay ang nagpapahayag ng puso ng asawa. Minahal ng asawa ang sulat na iyon dahil habang wala ang kanyang asawa, ang sulat na iyon ay ang kanyang asawa in a written form. Ito ay ang kanyang pagpapahayag ng pagmamahal sa kanyang asawa sa kanya. Ang Biblia ay puso ng Diyos na nasa anyong sulat. Sa pagbabasa ng Biblia, natutuklasan natin ang lahat tungkol sa kung sino ang Diyos at ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Basahin natin ang unang Pedro chapter 2, verses 2 hanggang 3. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Diyos. Noong una tayong lumapit kay Kristo, mga kapatid, ito ay inilalarawan bilang isang bagong karanasan sa pagsilang. Ang isang bagong mananampalataya ay inilalarawan bilang espiritual na tulad ng sanggol. Meron tayong bagong buhay kay Kristo, ngunit marami pa ang dapat gawin. Kung paano ang isang sanggol ay nangangailangan ng natural na gatas upang lumaki, kailangan din natin pagpapakain ng mga salita ng Diyos upang tayo ay sa lahat ng bagay ay lumaki kay Kristo. Dahil dito, mahalagang tanggapin ang salita ng Diyos ng regular. At magagawa lamang natin ito sa tatlong paraan, mga kapatid. Una, tayo ay umupo sa ilalim ng regular na pagtuturo. Kagaya ng ginagawa natin na ganito. Ikalawa, binabasa natin ang salita ng Diyos araw-araw. Ikatlo, ibinabahagi natin ang salita ng Diyos sa isa't isa. At habang tinatanggap natin ang salita ng Diyos, nagiging pamilyar tayo sa kalooban ng Diyos at sa mga paraan ng Diyos. Nagbibigay ito sa atin ng special authority in prayer sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Natuklasan natin ang kalikasan ng Diyos at tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na makibahagi sa kalikasang yaon sa pamamagitan ng pagbabago. Sinasabi sa atin sa Efeso chapter 4 verse 13 ng layunin ng Diyos ay marating natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at sa kaalaman sa anak ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay, na tayo ay lumaki o lumago sa ganap na pagkakahawig ni Kristo. Habang tumutugon tayo na may pananampalataya sa salita ng Diyos, gumagawa ang banal na Espiritu araw-araw upang iayon tayo sa larawan ni Kristo. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ayon sa Juan chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang salita ay nagiging katawang tao. Mababasa natin ito sa Juan chapter 1 verse 14. Nagiging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahang loob at ng katotohanan. Si Jesus ay tinatawag na salita ng Diyos ayon sa Juan chapter 1 verse 1. Nang siya ay nagiging laman, ang mensahe ng Diyos ay nagkaroon ng anyong tao sa buhay ni Jesucristo.
Unang Juan chapter 1 verse 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa ay siya nga, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Ngayon gusto ng Diyos, mga kapatid, na parehong bagay na mangyari sa ating buhay. Ayaw ng Diyos sa atin na magbasa lang tayo ng Biblia at matuto tungkol sa Kanya. Nais din niyang maging bahagi ang Kanyang salita sa buhay natin para baguhin tayo. Nang sa gayon, ang mga tao ay hindi lamang maririnig ang salita ng Diyos sa anyong salita. Tulad ni Jesus, makikita natin ang salita ng Diyos bilang pang-araw-araw na katotohanan sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng ating dakila at buhay na Diyos. Maraming salamat po.